Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Nagpiling concern ito si Senador Amy Marcos ho mga ka-action. So alam naman po natin na mainit na pinag-uusapan ang nasabing People Initiative na kung saan ay hindi naging legal ang nasabing pagpirma ng ating mga kababayan dahil nga po sa nag-viral na mga video na kung saan binabayaran ng 100 pesos ang bawat pirma ng ating mga kababayan. O ito ho mga ka-action, gustong bawiin ng mga pumirma sa nasabing People Initiative ang kanilang perma. Pero ito na po, pahirapan na ang pagbawi ng nasabing pagpirma sa People Initiative dahil itong kumilik na ito ay gusto nilang mag-explain ang bawat babawi ng perma. Ito na po ang sinasabi natin mga ka-action. Paulit-ulit ho natin ito binibigkas sa ating live sa mga video na mag-ingat, no? Mag-ingat kung ano man ang mga advocacy ng mga gobyerno natin, kung ano man ang mga pinipirmahan. Kailangan na tanungin kung saan ba kung ano ba ang magiging beneficiary niyan sa nasabing pinipirmahan. Kaso nga po, hindi natin masisisi ang iilan sa atin ng mga kababayan na kulang nga po sa kaalaman na mabilis ho sila mauto, lalong-lalo na kung napakaganda mag-explain ng nagsasabi na nagpapaperma, lalong-lalo na kung banggitin ang ayuda. Di ba? So ito po si Amy Marcos, nagpiling concern po ito mga ka-action. Palakpakan ng kalahati si Amy Marcos. Ang sabi ni Senador Amy Marcos, ibasura na sana ang nasabing People Initiative perma. Diba? Wini-question niya po ito mga ka-action. Diba? Sana yan ho, sana ang maanuhan namin Amy Marcos sa'yo. Yung tipong alam mo na mali, hindi mo papanigan. Yan po sana ang maging pantay ka. Ay dahil dyan, masasabi namin na ikaw ay ang iyong loyalty ay sa Republic o sa ating mga kababayan. Pero nagugulat lang ho kami sa iilan sa mga nagrereklamo o mga particular sa problema kay Kibuloy dahil nagulat ka po doon sa nasabing subpina. Dahil may malaking utang na loob ka ba kay Kibuloy? Dahil ang pagkakaalam ko po mga ka-action, bago natin i-play ang nasabing statement ng video about sa People Initiative, about sa pagbawi ng mga perma, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit o napaisip ako kung bakit ito si Senate Amy Marcos ay nagulat sa nasabing subpina para kay Kibuloy. Noong 2019 midterm election, sinabi din ni Kibuloy na wala siyang susuportahan na politiko, pero kalaunan binawi niya rin at inendorso niya ito si Amy Marcos. So suma total, may utang na loob ito si Amy Marcos dito kay Pastor Apollo Kibuloc, na kung saan nakakuha siya siguro ng malaking boto magmula sa mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloc. Kaya siyempre nagtataka-takahan. Yan sana ang gusto namin Amy Marcos, yung maging patas ka po na wala kang kikilingan. Ito po ang pinaka-problema sa lahat. Sa isang politiko na kapag lumapit ka sa mga maimpluwensya na tao at alam mo na makakuha ka ng maraming boto, once na ikaw ay manalo, parang tatalian ka sa liig ng nautangan mo ng loob. Diba? Kaya mag-aalangan ka halimbawa kapag magkaroon ng issue ang taong nagsuporta sa'yo. Siyempre didipinsahan mo po yun. Diba? Ito ho mga ka-action, panoorin muna natin itong nasabing video.
Kambyo tayo sa politika, kwinesyon ni Senator Amy Marcos ang anyay pahirapang pagbawi ng pirma sa People's Initiative. Hiningan pa kasi ng rason ng COMELEC ang mga botante kung bakit nila babawiin ang pirma. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Binatikos ni Senator Amy Marcos ang anyay pagpapahirap sa mga kababayan nating nais bawiin ang kanilang pirma sa People's Initiative. Kasunod yan ng inilabas na withdrawal form ng Commission on Elections o COMELEC kung saan may nakalaang espasyo para magbigay ng rason kung bakit binabawi ang pirma. Sinabi ito ng senadora sa pagbisita niya sa Las Piñas at Parañaque para sa pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Tanong ni Senator Amy, bakit kailangan pang pagpaliwanagin ng mga pumirma? Kapag pumirma ka, hindi ka naman nag-explain kung anong dahilan. Bakit pag nag-withdraw ha, kailangan please explain. Bakit may please explain pa? Ay naku, hindi ko maintindihan. Kung siya nga raw ang tatanungin, dapat ibasura na ng COMELEC ang mga naipong pirma. Itapon na lang kaya lahat ng tinanggap dati na matapos na. Kasi alam naman natin illegal at hindi batay sa konstitusyon yung pagpapapirma, yung pera sa pirma, may suhol pa. Paglilinaw naman ng COMELEC, may sinulat man na rason o wala, tatanggapin pa rin nila mga withdrawal form. Sa isyu naman ng anomalya sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD, iginiit ni Senator Marcos na tila naisahan sila sa higit 26 billion pesos na pondo nito na isiningit umano ng Kamara. Una na niyang sinabi na posible ring nagamit ang pera sa People's Initiative, bagay na pinabulaanan na ni House Deputy Speaker David Suarez. Nakawan ng bonggang-bongga sa likod. Yung 26 billion, yun lang daw ang nasa DSWD. Pero ang total, 60 billion. Lahat ng LRT dito sa Parañaque, lahat ng mga infrastructure, matatapos ng todo-todo kung 60 billion ang ibagsak dito. Muli namang nagpaliwanag ang senadora sa pagpirma niya para aprubahan ang pondo ng AKAP. Pinabatikos nga ako na naka-e-sign ako. Binibigay namin yung e-signature namin doon sa budget na nakita namin. Hindi itong mga pasingit, panakaw sa likuran. Desidido ang senadora na imbestigahan ng Senado ang pondo ng AKAP. Nagbabalita mula. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Napakinggan na po natin. O, tingnan mo itong trinaan trabaho ng COMELEC. Bakit kailangan nyo pa questionin ang pagbawi ng pirma? Napakadali isipin nun. Kung halimbawa akong pumirma, gusto ko bawiin ang pirma dahil hindi ko alam ang pinirmahan ko dati. Na ito din pala ang mapapala ng taong bayan kapag ma-approve ang nasabing economic provision. Di ba? O yan ang napakasimple nyong ipaliwanag sa gustong bumawi kung kinakailangan talaga ang explanation nyo. Sabihin nyo dyan, binabawi ko ang pirma dahil hindi ko alam ang totoo. Ngayon na nalaman ko ang totoo na ganito pala ang hangarin sa nasabing pagpapirma. Gusto ko nang bawiin dahil ang alam ko, hindi naman pala makikinabang ang maraming Pilipino. Ang makikinabang lang pala dito ay ang gusto ng mga politiko na tumagal sa kanilang serbisyo. Diba? Yan lang po, napakasimple. Ngayon, Senate Amy Marcos, titingnan ho natin dahil ikaw naman ay brother ni Mr. President Bongbong Marcos, ay sister pala, ay baka naman pakinggan ka ni Mr. President Bongbong Marcos. Ngayon, ipakita mo ang pagiging loyalty mo sa Republic. Wala ka ng kinikilingan, Amy Marcos, kung gusto mo talaga maglingkod ng tapat sa ating bayan, sa ating bansa. Yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.